Hi, this is Nerwin. Welcome to a life of an IT engineer on board the vessel. Tara, sama ka sa biyahe ko. So yun guys, good morning. After ng nakakapagod na araw kahapon, panibagong araw, panibagong pagsubok na naman. Ay, mahabang araw na naman to. Thank you Lord sa magandang panahon. After ko mag-asikaso, napapaisip na naman ako. Ito na ang totoong laban. Halo-halong emosyon na naman yung nararamdaman. Pero laban lang. Naalala ko na naman yung mga unang araw na lumipad ako para sa mga gantong trabaho. Mahirap talaga, pero nakaka-excite. Kasi hindi naman lahat ay nabibigyan ng gantong opportunity. Hala, nakakaiyak naman. Gutom lang to. Kakain na nga ako. So normally, every attendance ko, ganito yung hotel arrangement. May free breakfast buffet lagi. So sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. Malalaman natin mamaya kung bakit. After ko kumain ng breakfast, kailangan ko mag-prepare for checkout dahil sa barko na ako mag-stay for the whole duration ng task ko. Kaya pala, need ko i-double check lahat ng gamit. Kasi hindi na tayo babalik sa hotel na to. And the call time namin ng agent from hotel to shipyard is 7:30 a.m. Nakarating na nga tayo dito sa shipyard ng Laem Chabang dito sa Thailand. Daan lang tayo saglit para sa entry formalities ng shipyard na to. After nga natin sa security checks, dito na tayo sa PPE zone kung saan kailangan natin magsuot ng personal protective equipment papuntang vessel. May mga kasabay ako dito na mga engineer din sa iba-ibang department ng barko. Ito kasi ang best time para sa lahat ng maintenance ng barko kasama na rin yung migration project na gagawin ko. Since ang barko ay hindi operational, mapapawasan natin ang communication downtime kasi i-upgrade natin yung system nila. Ito nga pala yung platform na dadaanan bago ako makasampa papuntang barko. Imagine nyo na lang, umakit ako dala yung 30 kilos kong luggage. Wow! Buti na lang, marami-rami tayo nakain kanina. Isa to sa mga requirements sa ganitong trabaho, kailangan physically fit ka. Kala nyo pindot-pindot lang dito, no? Kala ko din eh. Oh, kita mo yung tulay na yan? Diyan tayo sa success. After natin sumakses, finally, on board na tayo. Standby na tayo for embarkation formalities na part din ng security protocol ng barko. And here we are. Bakbakan na this. So ito nga pala yung mga existing IT equipment dito sa server. Kailangan lang natin i-assess yung mga equipment na subject for migration process. So ito nga pala yung Starlink antenna na ikakabit ng mga crew para sa additional connectivity option nila on board. So dito sinisimulan ko na yung pagdi-dismantle ng mga equipment and i-rearrange ko siya according dun sa standard ng barko. Magiging malaking tulong to sa mga remote support namin para sa troubleshooting process na gagawin nila kasi standard na yung mga layout and arrangement ng lahat ng equipment na nasa server rack. Malaking tulong din to sa mga crew on board para mabilis nila ma-identify yung mga equipment pag nagka-problema in the future. Sinimulan ko na nga din pala yung configuration ng lahat ng equipment namin dito sa server rack. Kasama ko nga din pala yung company ID ng mismong barko na to. Kasi meron din siya mga internal applications na kailangan i-install sa lahat ng computers na kakailanganin ng mga crew on board para sa daily operations nila. Inakyat ko na nga din pala yung Monkey Island nila para i-double check yung bagong VSAT antenna na kinabit nila dito sa taas. So na rin pala yung lumang VSAT antenna at naglatag na rin sila ng bagong radio frequency cable para i-terminate natin mamaya. At ito na nga yung favorite part natin, ang kainan. Pinoy nga pala yung chief cook ng barko na to kaya Pinoy food ang ating ulam. So after nga natin kumain, nagpahinga lang tayo saglit and then bumalik na tayo dun sa Monkey Island para i-terminate yung bagong radio frequency cable. Bumalik na nga din ako dito sa server rack para i-reconfigure at i-update ang lahat ng firmwares ng antenna control unit para sa preparation natin sa migration. Ayun, sa wakas, nag-reboot na yung system natin and then antay na lang tayo konti. At dito, natapos na natin yung configuration ng VSAT antenna nila. So dahil tapos na tayo magpindot-pindot, coffee break na. Ito nga rin pala yung best time para sa akin para magmuni-muni at magpasalamat sa mga bagay-bagay na meron ako sa mga panahon na to. So ito na ulit tayo, dinner time. So normally pala guys, yung dinner time ng mga nasa barko is around 5 or 6 p.m. After ko nga mag-dinner, bumalik na ako sa bridge para magpahinga saglit.
Pagkatapos ko magpahinga, bumalik na ako sa server rack. Sinimulan ko na nga din pala yung pagko-configure ng routing device namin. Dito sa part na to, kailangan natin mag-focus kasi may specific IT policy ang bawat barko. Isang pagkakamali mo lang, maraming pwedeng mangyari na issues sa system nila. At minsan, kahit exhausted na, lumalabas lang ako saglit para i-appreciate yung paligid at para makapag-isip ng ayos. At dahil dyan, stress eating na naman. At dahil nga napakasarap pagluto ni Mayor, ito ang nangyari sa atin. Nagsabit-sabit na yung lumpiang Shanghai sa braces natin. Heist. So after ko kumain, lumabas lang tayo saglit para magpahangin at i-appreciate yung mga bagay-bagay sa paligid. Pangalawang beses ko na nga rin pala sa port na to dito sa Thailand. Nakakatuwa lang kasi dati hanggang Pasay lang ako. So after ko magpahinga saglit, bumalik na ako sa server rack para sa initial testing na gagawin ko. Tinest ko na nga rin pala yung VSAT phone nila at nag-perform na rin ako ng initial checking and initial connectivity test at dinouble check ko na rin kung tama ba ang lahat ng termination ng lahat ng devices sa server rack. After ng isang mahabang araw, bumaba na ako para pumunta sa cabin ko. Nga pala, may option naman ako na bumaba para magstay na lang sa hotel. Pero pinipili ko na lang na magstay on board para ma-maximize ko yung time sa buong attendance ko. So it's been a long day today. It's time na para magpahinga muna. The next day. Sinek ko na nga din pala yung Starlink antenna na kinabit ng mga crew and minake sure ko lang kung pasok ba siya sa installation standard natin. Ang normal speed nga pala ng Starlink on board is 150 to 300 Mbps at nakadepende pa sa coverage area ng Starlink constellation. Nag-early lunch na nga rin pala ako kasi kailangan ko mag-prepare para sa system briefing. Kasama na din dito yung Wi-Fi testing at introduce natin yung bagong system sa mga crew. Kasama na nga rin pala dito yung cybersecurity training nila. At before nga pala yung briefing na to sa mga crew, nag-initial test muna kami ng company IT nila. At ito ang sabi niya. This fighting system is very fast. New technology, brand new latest model. Both of the systems are working very good. After nga pala ng briefing natin sa mga crew, bumalik na ako sa server rack para i-finalize and i-double check ang lahat ng configurations, backup, terminations para ma-finalize na natin yung buong migration process. Lumabas na nga lang ako saglit kasi may nakita akong isang malaking container ship na galing din sa port na to. Kaso hindi ko na naabutan. Tatanong ko sana kung nandiyan na yung in-order ko sa Lazada. After ko nga pala mag-dinner, bumalik lang ulit ako sa bridge para i-observe yung shifting operation na gagawin ng barko. Isa rin to sa magandang experience sa gantong trabaho kasi marami kang matututunan on board. Hindi lang sa pagiging IT, kundi pati na rin kung ano ang nagiging buhay ng mga seaman sa barko. So ito na nga pala yung final day natin on board. Inaayos ko na lang ang lahat ng reports para ma-hand over na natin yung system kay Captain. Niligpit ko na nga rin pala yung mga gamit ko dito kasi after natin magpa-sign ng handover reports, magdi-disembark na rin tayo. Ito naman yung pinakamasarap na part, yung may na-accomplish ka at natapos mo ng maayos yung project mo sa barko. So syempre dahil babiyahe tayo ngayon, alam na this, kain muna tayo ng breakfast. After ko nga pala magpaalam kay Captain, bumaba na rin ako ng barko at lalabas na rin tayo ng shipyard para i-meet naman yung agent natin. Kinontak ko lang yung agent, sinabi ko nandito na ako sa meet-up place and then antayin na lang natin yung driver. So dumating na nga rin yung driver at babiyahe na tayo papuntang Bangkok Airport. So ganito pala pag vlogger, tulog-tulugan kunwari. After 1 hour and 30 minutes na biyahe, finally, nandito na tayo sa Bangkok Airport. Pumasok na nga rin pala ako sa airport and chinek ko na din yung flight information. Dahil nakapag-online check-in na rin ako kagabi, so bag drop na lang tayo. So after natin mag-bag drop, diretso na tayo sa security checks at immigration. So dahil umiiwas tayo sa tanimbala, buksan natin yung camera. Bantayan nyo ha! So after sa security checks, baba na tayo para sa immigration and passport control. And finally, nakalusot na tayo. Medyo nagugutom na rin ako. Hanap muna tayo ng makakainan. So dahil ayoko na magikot masyado, dito na lang tayo sa Subway. After ko nga pala bumili, naghanap na lang din ako ng mapupwestuhan para kumain. O tara, kain tayo. So after ko nga pala kumain, pumunta na ako sa boarding gate para i-check kung nandyan na yung airplane. So boarded na nga tayo dito sa airplane at luckily wala tayong katabi. Board Pier 731 Bangkok, Manila. So paano ba yan, Thailand? See you soon. Again. Ayoko na sana isama tong clip na to eh. Pero wala. Tara, kain ulit. Isa to sa mga wino-worry kapag frequent flyer ka. Dito, mapapansin nyo na palanding na sana kami sa NAIA. Then suddenly, nag-abort ng landing ang pilot dahil siguro sa safety issues. After 10 minutes of flying around, nagkaroon na ng go signal from air traffic control para sa final landing. And finally, touchdown Manila.
So inaantay ko na lang yung luggage ko rito and lalabas na rin tayo sa airport. After ko nga pala makuha yung luggage, pumunta na rin ako sa Grab booth para antayin yung na-book natin na Grab. Dumating na ngayon na book ko na Grab driver dito sa area. At medyo ramdam ko na yung pagod dito. But finally, we are home. So, paano ba yan? Kita-kits sa susunod na biyahe. This is Narin. See ya!